Happy World Pandesal Day sa inyong lahat. Ang pandesal, paborito ko, hindi siya hindi siya ordinaryong palaman. Pandesal, ordinaryong palaman. Oy, kulang ka sa tulog, ha? Baka ano kaya nasinghot nito? Mga kababayan, ano kaya nasinghot nito ni Sara Duterte? Pandesal, palaman? Baka yung pandesal pinapalamanan. Halatang hindi ka kumakain ng pandesal, hindi mo alam yung pandesal. Nakiki-Happy World Pandesal Day ka lang. Happy World Pandesal Day sa inyong lahat. Ang pandesal, paborito ko, hindi siya Pandesal paborito daw niya, pero hindi niya alam yung sasabihin niya. Tama! hindi nakapag-memorize ng maayos. Ito yung kasinungalingan. 'Di ba? Sabihin mo paborito mo pero hindi mo may describe kung ano yung paborito mo. Walang iya talaga ta si BP Sara. Oy! Grabe. Hindi siya ordinaryong palaman. Hindi, pandesal paborito ko, hindi siya ordinaryong palaman. Halatang hindi ka kumakain ng pandesal, wag ka na magbalat kayo. Oh, lechon, ang alam mo, yung mga mamahalin, kabyar, baka ganon. World Pandesal Day sa inyong lahat. Ang pandesal, paborito ko, hindi siya hindi siya ordinaryong palaman. Parang ano kayang hinit-hit nitong inayupak na BP Sara na to? Nilalagyan ba, meron pa akong nawawala yung mahaba eh. May nakita ako sinasabi dito na nilalagyan daw ng daing. Pandesal, lalagyan ng daing. Wait nga, hanapin ko ngayon. Mga kababayan, wait lang Sara Pandesal. Lahat. Ang pandesal, paborito ko, hindi siya hindi siya ordinaryong palaman. Ang pinaka-paborito ko na palaman is yung cheese whiz. Tapos yung daing. Bulad sa Masaya. Yung daing. Hindi siya ordinaryong pala. Sabi niya kanina, pandesal paborito niya. Tapos ang pinaka-paborito niyang palaman ay cheese whiz. Cheese whiz tapos Happy daing. World Pandesal Day. Ogok talaga tong BP nila. Baka tuna spread daw, sabi ni Jenny Ramos. Ayan, pinaglaruan na siya ng amo niyang si Satanas. Pinapahiya na siya. Umayos ka, Saramaw, baka bawiin ni Satanas. Ang pagiging presidente mo sa impyerno, hanep pandesal naging palaman. Ulitin natin. Ito kasi yung isang part pinutol-putol kasi to Happy World Pandesal Day sa inyong lahat. Ang pandesal, paborito ko, hindi siya hindi siya ordinaryong may pag ganun pa. Pandesal, paborito ko, hindi siya ordinaryong hirap na hirap Hindi alam yung pandesal. Ako kahit nakapikat, alam ko yung pandesal Diba? Mga kababayan, yung pandesal kasi, kasama na yan sa pamumuhay ng mga Pilipino. Pagkagising sa umaga, magkakape, pandesal ang kaharap. Si Sara Duterte, mga kababayan, yung pandesal niya palaman. Paborito daw niya yon, pero mas paborito niya ang cheese whiz at tinapa, daing. Palaman. Ang pinaka-paborito ko na palaman
is yung cheese whiz. Mm. Cheese whiz, tapos yung daing. Siswis at daing. May palaman bang may palaman bang daing? Wala ata ako nakikitang ganun Iniisip ko kanina, teka lang. Daing? May palaman daing? Parang hindi naman pinapalaman talaga ang daing Tuna spread pwede. 'Di ba? Tuna. Oh, tapos ano pa ba yung mga isda na pinapalaman? Walang hiya talaga to si Sara Duterte. Oy! Pag kinain ako ni Puset ng pandesal palaman daing, masusuntok ko ang uso niya. Pag pinakain ka ni Puset ng pandesal palaman daing, masusuntok ko ang uso niya. Baliktad pa nga sa kanya Yung pandesal niya, yun daw yung palaman. Si Sara Duterte nagpapatawa Lutang na lutang Ano kayang nahit-hit nito mga kababayan? Goma? Katol? Parang baby na first time pa lang nagsalita. Hindi ordinaryong pandesal. Teka lang. May iniisip ako, sabi ko, hindi ordinaryong pandesal. Meron bang hindi ordinaryong pandesal? Lahat ng pandesal, magkakaiba lang ng size, magkakaiba lang ng konti ng sabihin natin mga kababayan. Yung iba kasi, medyo talagang sila ay punong-puno ng 'di ba? Yung iba naman medyo may hangin. Pero pandesal is pandesal. Diyos ko po, patawarin. Di na ata kilala ang daing kasi sabi niya tinatanggalan daw niya ng buto, hindi tinik. Walang hiya. Bisaya kasi siya, mga binisaya, hirap magsalita ng Tagalog, good vibes si BP. Ano naman yan, Mama Maria Cristina Serralta? Diyos ko, mga kababayan, eto isipin nyo, simpleng bagay, simpleng pandesal, hindi may paliwanag. She doesn't know how to describe and to eat pandesal, mga kababayan. Tingnan nyo kung paano si Sara Duterte kung siya ang magiging presidente ng Pilipinas. 'Di ba? Sa GP may halo daing at kanin sa pandesal. 'Di ba? Paano niya? Sige, sabihin niyo sa akin paano siya haharap sa mga foreign leaders. 'Di ba? Mga kababayan, baka mamaya walang iya kahit sa call center hindi makapasa to si BP Sara Duterte. Dun sa call center, pag kayo po ay merong interview, di ba? Pagdadalhin ka ng pen, o kaya kahit anong makita mo dyan, in pronto, sige, kunwari cellphone, o kunwari salamin, mga kababayan, paano mo ibibenta to sa akin, di ba? Ganon. Or how you describe yung salamin. Paano mo ginagamit yan? Baka hindi niya alam. Pero gagawin kang creative doon. Gagawin mo yan futuristic. Baka hindi nyo masagot. Tinapa, pwedeng ipalaman. Boss, maalat ang daing sa pandesal. Sabi ni Eleonora Abrigo, she is weird. Dilis talaga yung utak, no? Kilikili niya na hit niya. Sabi ni Hamer Nova, parang DBP, Diyos ko. Pandesal ng basketball player. Baka yun ang naiisip niya, kaya mga kababayan, ipapalaman niya. Kahit Bisaya na-identify ang buto sa tinik. Tama, Ma'am Remia Pasyulan, di ba? Alam mo kung saan ang tinik, alam mo kung saan ang buto. Tain na nangangarap magpresidente. Paano kung magsalita sa UN, magbinisaya, piste? Baka mayroong translator. Di ba? Baka naman kasi yung daing niya manok, kaya inalisan ng buto. Wrong choice of words. Alam natin na tayo pwedeng magkamali dito sa katulad ko kahapon, 'di ba? Mga kababayan, yung sabi ko ay consent, nasabi ko concern.
okay pa yun eh. Okay pa yun. Dahil, mga kababayan, naka-live tayo, alam natin na walang script tayong binabasa. So, nung sabi ko, teka lang, binalikan ko nung may nabasa ako konsente, parang sabi ko ata concern. Oh, di ba? Pag siya ang naging presidente, ang pandesal pala ay gagawin niyang palaman. Patay tayo dyan, BP Sara Duterte. Lag sa Bisaya, yung daing, boneless na siya, tinatanggal ko siya sa, sa mga buto, tapos nilalagay ko siya doon sa loob. Tinagalog niyang literal. Literal. Yung isda nga naman, mga kababayan, kasi yung bangus, di ba? May boneless bangus. So, pag Tagalog ng bone, buto. Walang iya, mga kababayan. Talaga itong si Sara Duterte, pinapatawa tayo. Kung tutusin, tama yun, pero mali. Di ba? Tama yun, pero mali. Kasi hindi naman tayong mga Pilipino, pag English yan, mga kababayan, hindi mo yan pwedeng i-direct sa Tagalog. Hindi yan yung pag nag-translate ka diretso katulad ng boneless bangus. Oh, mga kababayan, pag tinagalog mo, may buto yung bangus. O walang buto yung bangus. Hindi pwedeng ganon. Diba, mga kababayan? Sa Tagalog nun, walang tinik. Walang iya. My God, I hate trucks. Bakit si BBM Ilocano pero kaya mag-Tagalog lalo na mag-English? Lutang talaga. Baka napadami ng hit-hit. Boneless na nga. Tatanggal pa ng buto. Yawa, Jud, kaasa. Jayawa ka, Jud, Sara. Ulitin ko ulit, ha? Happy World Pandesal Day sa inyong lahat. Ang pandesal, paborito ko, hindi siya ano kayo? Natatawa pa siya sa sarili niya eh. Mga kababayan, Diyos ko, bakit hindi ito pinalabas ng mga DDS? Alam nyo naman mga DDS, di ba kayo lang ang unang-unang, dapat pinalabas nyo to noong unang nag-cover kayo dito. Alam ko, DDS ang nag-cover dito eh. Hindi siya ordinaryong palaman. Ang pinaka-paborito ko na palaman is yung cheese whiz. Cheese whiz, tapos yung daing. Bulag sa Bisaya. Yung daing. Boneless na siya. Tinatanggal ko siya sa, sa mga buto. yung daing boneless na siya, tinatanggulong ko siya sa mga buto. Talagang literal mga kababayan na mag-translate. Boneless, tapos tinatanggalan pa ng buto. Walang iya talaga. Mali. Mali na, minali pa, minali-mali pa. Diyos ko. Kakaawa ang mga Pilipino pag si Sara Duterte ang naging presidente ng Pilipinas. My God. Di ba? Hoy, ambot! Pag kinausap ng baliw si Sara, malamang masisiraan ang bait. Hindi, baliktad. Eric Santos, baka pag kinausap ng baliw si Sara, malamang, mga kababayan, ang mangyari, umayos yung pag-iisip ng baliw. Di ba? Baka biglang tumino yung baliw, maalala ng teka, mas malala sa akin to, Paboritong palaman ni Buday Lustay ay chismis. Word for word, ang paraan ng translation ni Lustay, correct. Mali yun, mga kababayan. Pag kayo ay magta-translate, lalo na pag nag-aral kayo ng ibang lingwahe, Pilipino lang to English, or kaya Bisaya to English, or English to Tagalog. Mga kababayan, hindi pwedeng word by word ang translation. Maguguluhan talaga yun at pagtatawanan talaga kayo. Lalo na ang kausap nyo native speaker. Putik na yan. Diba? Pandesal at isa kasama natin sa umaga, hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Lagi yan, diba? Matik. Pag Pilipino, mahilig sa kape. Kasama niyan, pandesal. Kahit
nagmahal pa ang presyo ng harina, pandesal pa rin. Kahit na liit-liit na ng pandesal pa rin. Oh. Mga kababayan, baka mamaya kapag ito, 'di ba, nag-viral ulit, ay sasabihin niya, sisihin niya kasi yung teacher namin dati, yan yung tinuro sa akin eh. Pero ano ha? Abogada to abogada. Ganyan kababa yung kalidad ng abogada. May nagsabi kanina DDS eh. Sabi niya gano'n, si dating Pangulong Duterte abogado. Si Vice President Sara Duterte abogada. Kaya maraming naiinggit sa kanila. What? Bakit ka naman maiinggit dito? Maiinggit pa ako kung kagaya ito ni Miriam Defensor Santiago. 'Di ba? O yung mga katulad ni Pem, yung mga ganon. Oh. Ay, sabi ni Mama Edith Atinaya, hindi ba na briefing 'yan? Palagay ko na briefing, kaya lang hindi niya nasa ulo. 'Di ba? Hindi niya nasa ulo kasi ito si Sara Duterte, ang lihim po nito, hindi po ito nagpapa-interview ng walang advance questionnaire. Oo. Wala man lang sinabing mabuti about sa pandesal. 'Di ba? Mga kababayan? Ropor. Yan ang tunay na lutang, out of her mind. Saan kaya nagpunta yung utak niya? Hindi siya matalino para kainggitan si Lustay, correct? Kaya nga tawa ko ng tawa doon sa nagsasabi kanina na DDS eh. Kinaiinggitan daw, abogado. Di bali na lang. Mga kababayan, kapag ito nakapasa bilang abogado, pwede tayong lahat makapasa bilang abogado. Di ba? Yung mahinang klase na kagaya ni Sara Duterte, nakapasa eh. Tayo pa kaya? Oh. Grabe. Walang iya talaga Sara Duterte. Oh. Tapos paborito ng mga DDS. Mabuti na lang natanggal sa DepEd. Nag-resign kung hindi. Naku po, kawawang mga estudyante. Oh. Sabi ni Ma'am Margie Barcibal, wag na uy. Nasa talampakan ng utak, sabi ni Eugene. Manipulated siguro kaya ipinasa. Di ba yung kwento ko nga sa inyo mga kababayan, yung nagpapatake daw ng exam para siya ay makakapasa sa pag-abugasya ay brotherhood ng kanyang tatay. Pero ang usapan nila, hindi ka pwedeng humawak ng kaso ha. Kailangan na pang notaryo publiko ka lang. Taga-stamp ka lang. Taga-pirma ka lang ng ganito. Ricardo Hizoro, shout out. Good morning, GB Natix, watching from Colorado as always. Gloria Pal at Jimmy Sabado. At kay Atty. Claire, wala nang binatbat yan si Inday Sayed na isang abogaga. Correct. Kay Atty. Claire, wala yan, mga kababayan. Alam naman natin si Atty. Claire, Diyos ko, practicing lawyer yun. Eto, nag-practice ba to? Wala. Oh. Diyos ko. Hindi ako makamove on. Parang ayaw ko umalis dito kay Sara Duterte. Parang nakakabaliw kasi, di ba? May patawa-tawa pa eh. Happy World Pandesal Day sa inyong lahat. Ang pandesal, paborito ko, hindi siya hindi siya ordinaryong palaman. Ang pinaka-paborito ko na palaman is yung cheese whiz. Cheese whiz, tapos yung daing. Bulad sa Bisaya. Yung daing. Boneless na siya. Tinatanggal ko siya sa mga buto. Tapos nilalagay ko siya doon sa loob. Happy. dapat nag-call a friend ka na lang. Ano ba yun? Anong tawag sa Tagalog noon? Ganon.
Lintik na yan. Pwede na tayo mag-uwian. Okay, mga kababayan, iwanan na natin si BP Sara Duterte. Talaga naman pinasaya tayo. 'Di ba? Ito naman ang pag-usapan natin ngayon, mga kababayan. Balikan natin itong dating buhay or